Hey mga brods, ang ganda nga ng laban ng SMB versus Barangay Nebra San Miguel sa Game 2 kahit papano. Dahil yun nga, nakagawa talaga dito. Ito pong si Jamie Malonzo na sa Nebra and itong si Maverick Amisi na ramdaman na rin ang presensya nito na may 13 points mga brods. Pero si Scotty nga, 9 points lang mga brods. Dahil yun nga, nabantayan na rin ito ng SMB kahit papano. Tapos si Bishop naman ay isa rin ito sa mga gumawa sa Barangay Nebra San Miguel na may 25 points. Jamie Malonzo mga brods 27 points. Ito pong si Christian Hardinger na may 9 points. Pringle wala pa rin talaga mga brods, 6 points pa rin. Pinto 5 points. Japet Aguilar 2 points sa San Miguel naman. Boatwright 38 points. CJ Perez 17 points. Fajardo 17 points. Lassiter 16 points. Teng 17 points. So yun nga, ito pong SMB ay talagang hindi ito napigilan ng Barangay Nebra San Miguel with Benny Boatwright Jr. mga brods na 38 points. At ito na nga sinasabi ko, nung una pa lang ay meron talagang disadvantage ito pong Barangay Nebra San Miguel sa import nila. Dahil yun nga, ito pong si Benny Boatwright, ayun sinasabi ko na nga na 40 points per game ang ina-average nito doon sa elimination round ng PBA natin bago dito mag-playoffs. And ito pong si Tony Bishop na may 22 points per game lang mga kabrods. At ito na nga, nakikita na natin yung difference na talagang si Benny Boatwright Jr. ay umaangat talaga dito mga brods sa SMB. Biruin nyo first, second and third quarter, napakadikit lang ng laban mga brods. Sa first half nga, 3 lang ang naging lamang dito ng Ginebra, which is ang SMB pang naghahabol. Doon naman sa third quarter, lumamang ng SMB after ng third na may 76-74. Dito na nga sa fourth quarter, bumubulusok ng SMB dahil hindi na nga nila mapigilan si Boatwright and CJ Perez, pati si Junmar Fajardo mga brods. Yun nga, hindi na talaga nila madepensahan yung ilalim. And yun nga, yung 3-point shooting pa na ito po ni Benny Boatwright talagang umiinit pa mga kabrods. Kaya ang ating final score ay nasa 106-96 in favor of SMB. At ito na nga mga brods, 2-0 na ang ating series. So isang panalo na lang talagang mag-a-advance ng finals ito pong SMB. Baka nga ito naman ang sweep mga kabrods sa Barangay Nebra San Miguel dahil last season, kung matatandaan nyo, swinip ng Ginebra ang SMB. Which is yun nga sinasabi nila, baka scripted yun, pero hindi bumabawi ngayon ng SMB mga brods. Para sa akin, kung luto man o hindi, pero nakikita ko talaga na talagang binibigay nila ang best nila, which is yung the best team talaga ang nananalo mga kabrods. So etong Ginebra talagang pinipilit nilang manalo, pero syempre hindi. Dahil alam kong advantage talaga ang SMB sa lineup, lalong-lalo na sa import pa lang makikita mo na. Sinasabi nga talaga nila kung si Brownlee yun, baka iba ang istorya nito mga brods. Si Tony Bishop, malakas naman talaga mga brods, pero yun nga nakakain ito sa ilalim. Lalong-lalo na sa depensa kapag itong si Benny Boatwright Jr. ang katapat niya. Maski nga si Junmar Fajardo kinakain niya. Ito pong si Tony Bishop, which is ito pong Ginebra, mukhang kailangan talaga rin ng malaki-laking import, pero hindi Pag si Justin Brownlee ang naging import ng Ginebra, mapamalaki man o mapamaliit ang import, kayang-kaya ni Brownlee kasi siya ang nagpo-produce ng scoring. Si Tony Bishop, syempre alam natin na siya ang isa sa mga pangalawa lang na scorer dito sa Barangay Nebra San Miguel, which is may mga matataas pa siya na locals or matataas pa sa kanya yung mga locals o score mga kabrods. Pagdating naman sa coaching, wala namang problema kay Coach Tim Con. Ang ganda ng mga plays niya. Siguro nga dito na sa pagmando or sa mga players na ang desisyon kung mananalo man o hindi. Dahil doon nga sa depensa and opensa, nasa kanila. Nakasalalay rin ang laro. So mga brods, komento mo lang opinion mo dito kung ito pang Barangay Nebra San Miguel makakaisa pa ba sa Game 3 mga brods, or may easy sweep na ba ito ng SMB? Kaya mga brods, komento mo lang yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita ng mga brods. Speaking of makakaisa pa bang Barangay Nebra San Miguel, gusto nga nila magpalit ng import na ngayong Game 3, which is ito pong si Dwight Howard, ang isa nga sa mga nagugustuhan din nila. Yes, may contract nga lang ito pong si Howard dito sa Strong Group Realty Philippines, pero pwede naman din itong i-buyout ng Barangay Nebra San Miguel. Alam natin na nagpaparinig na ito pong si Dwight Howard na ala 6'9" lang naman ang height niya dahil sa PBA nga. Hindi naman sinusukat ang
height na may shoes mga kabrods, which is 6'10 ang kanilang height sa NBA, pero pagdating na sa PBA 6'9 na lang. And ang ating height limit dito sa Import Conference ng Commissioner's Cup 2023 ay 6'9 lang mga brods, kaya pasok na pasok. Ito pong si Dwight Howard, kung gusto talaga nilang makapasok or makalaro, ito pong si Dwight Howard dito sa Barangay Nebra San Miguel sa Game 3 against SMB, dahil isang panalo na lang mga brods, wala ng Barangay Nebra San Miguel ngayong Commissioner's Cup 2023. At kung matatandaan nyo, sila lang naman ang defending champions ngayong 2023 Commissioner's Cup 2024 mga kabrods. Dahil yun nga, sila ang isa sa mga nakatalo talaga sa Bay Area Dragons, maski sa finals talaga, binanatan nila yan. Kaya nagtataka tayo, SMB, hindi nila matalo-talo mga brods, which is mas malakas kasi ang lineup ng SMB at mas malakas ang import nila kaysa kay Tony Bishop. And itong si Benny Boatwright Jr., makikita mo talaga na malaki-laking import ito and talagang kinakain niya si na Tony Bishop. Pero kung si Dwight Howard yan, mga kabrods, talagang hindi makakapwesto maski ito pong si Benny Boatwright and John Marfado, dahil napakagaling dumepensa talaga ni Dwight Howard. Diba siya nga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkampiyon ang Lakers noong 2020 sa NBA bubble mga kabrods. Kaya ito pong si Dwight Howard, isa ito mga kabrods sa talagang dudumina sa PBA, at alam ko nga mga brods, talagang kailangan ito ng Barangay Nebra San Miguel kung sakali man gusto talaga nilang magpalit ng import. Dahil yun nga sinasabi nila, pwede naman ding magpalit talaga ng import if na-injured lang ang isang import rin mga kabrods, or depende yan sa management and sa rules ng PBA. Pero syempre, pwede rin naman magkunyari rin. Ito pong Ginebra, kung sakali lang na mag-injured-injuran, ito pong import nila and kinuha nila si Dwight Howard. Ayan yun nga, ma-buyout yung contract niya sa Strong Group Realty Philippines mga brothers. Alam ko, medyo hassle ito pong gagawin nila, pero syempre, silang defending champions, kung gusto talaga nilang makapanalo at makaisa pa sa SMB, baka ito ang kanilang chance na ito pong si Dwight Howard. Kung hindi man daw si Dwight Howard, may mga tinatawagan din sila like Terrence Jones, Chris McCullough mga kabrods, which is ito yung isa sa mga import na nag-best import dito sa PBA like Jones and McCullough. And ito pong si Tony Bishop, medyo dihado na nga talaga dito sa SMB dahil ang lakas nga talaga ni Benny Boatwright Jr. At itong si Dwight Howard na ba ang magiging tsansa or magiging pag-asa ng Barangay Nebra San Miguel sa Game 3 mga brods, if ever makapalit talaga sila. And yun nga, alam ko 50-50 ang chance na ito. So komento mo lang opinion mo dito mga brods dahil isang panalo na lang, wala na at tanggal na at laglag na ang Barangay Nebra San Miguel. At sa tingin nyo ba, makakaisa pa ba sila with Tony Bishop or with different import na kung sakali mang makapalit sila? So, kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Dialect, yun lang. I'm out.